Isang malakas na kalabog ang pumunit sa monotonong ingay ng tanghali. Natigilan si Mira sa gitna ng kanyang paglalakad. Ang init ng semento ay tumatagos sa manipis niyang tsinelas. Sa isang iglap, ang mga taong kanina lang ay nagmamadaling naglalakad ay naging isang bilog ng mga usisero. Ang kanilang mga cellphone na parang mga mata ng buwitre ay agad na nakatutok sa isang anyo na nakahandusay sa bangketa. Isang matandang lalaki, kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso, ang pagkirot ng kanyang sikmura. Hindi pa siya nanananghalian. Ang tanging yaman niya sa sandaling iyon ay ang huling piraso ng tinapay na balot sa papel at ang isang boteng tubig na halos kalahati na lang ang laman. Ang tubig na yon ay ang kanyang buhay para sa maghapong paglalako ng sampagita sa ilalim ng nakakapasong araw. Pero ang lalaking iyon, hindi siya gumagalaw. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. May tumatawa, may kumukuha ng video, walang lumalapit. Naramdaman ni Mira ang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi, pero hindi ito dahil sa sikat ng araw. Iyon ay galit. Iyon ay awa. Napatingin siya sa hawak niyang bote ng tubig. Ang bawat patak nito ay ginto. Ang bawat patak ay para sa kanyang pagod at uhaw. Para sa akin to, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Hindi mo siya kilala. Ngunit nang makita niya ang nanunuyot na labi ng matanda at ang bahagyang paggalaw ng dibdib nito, tila may kung anong humila sa kanyang mga paa. Binaliwala niya ang kumakalam niyang tiyan. Binaliwala niya ang sarili niyang pagkauhaw. Tabi po, padaan. Sigaw niya, ang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay. Itinulak niya ang mga nakaharang. Ang kanyang maliit na katawan ay sumusuot sa pagitan ng mga mas malalaking tao. Nang sa wakas ay marating niya ang gitna, lumuhod siya sa tabi ng matanda. Ang suot nito ay simple lang, isang lumang polo at pantalon. Mukha itong ordinaryong tao. Marahil ay napagod lang sa init. Tulungan niyo siya, pakiusap ni Mira sa mga nakapaligid. Ngunit ang mga ito'y tila mga estatwang nakatitig lang. Napalunok si Mira at doon, sa harap ng maraming tao, gumawa siya ng desisyon. Mabilis niyang binuksan ang takip ng kanyang bote. Maingat niyang inangat ang ulo ng matanda at idinikit ang bibig ng bote sa mga labi nito. Dahan-dahan, ibinuhos niya ang natitirang tubig, ang kanyang kayamanan, ang kanyang kaligtasan. Nakita niya ang bahagyang paglunok ng lalaki. Isa, dalawa. Isang babae sa gilid ang sumigaw. Baka kung anong gawin mo dyan, bata ka. Baka lalo mong mapahamak. Hindi siya pinansin ni Mira. Itinayo niya ang kanyang maliit na katawan na parang isang panangga sa pagitan ng matanda at ng mga mapanghusgang mata ng mundo. Wala ba kayong awa? Sigaw niya, ang boses niya ay basag na. Imbes na tumulong kayo, kinukuhanan niyo pa siya ng video. Tao siya. Hindi siya palabas. Natigilan ng ilan. Ang iba'y napailing na lang at nagsimulang mag-alisan. Ilang saglit pa, isang magarang sasakyan ang huminto. Isang lalaking nakasuot ang nagmamadaling bumaba. Sir Ricardo! Sigaw nito, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nang makita ng lalaking nakasuot ang eksena, si Mira na nakaluhod at ang bote ng tubig na wala ng laman ay natigilan ito. Sa mga sandaling iyon, bahagyang iminulat ng matanda na tinawag na Ricardo ang kanyang mga mata. Malabo ang kanyang paningin, ngunit ang una niyang nakita ay ang determinadong mukha ng isang batang babae na nagbigay sa kanya ng huling patak ng kanyang pag-asa. Pagkatapos noon, mabilis ang mga pangyayari. Dumating ang ambulansya, dinala ang matanda. At si Mira, sa gitna ng kaguluhan, ay naiwang mag-isa. Nayakap ang bote na wala ng laman at ang sikmurang mas lalo pang kumirot. Lumipas ang ilang araw. Bumalik sa dati ang lahat. Ang insidenteng iyon ay tila isang panaginip na lang. Nagpatuloy si Mira sa paglalako, sa pagtitiis sa gutom at init,
sa pag-asang may bibili sa kanyang mga bulaklak. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa lilim ng isang puno, isang itim na sasakyan na kumikinang sa ilalim ng araw ang huminto sa tapat niya. Bumukas ang bintana at nakita niya ang pamilyar na mukha ng lalaking nakasuit. Bumaba ito, lumapit sa kanya at magalang na yumuko. Pinapasundo ka ni Don Ricardo. Hindi nagsalita si Mira sa buong biyahe. Nakatitig lang siya sa labas ng bintana, pinapanood ang mga pamilyar na gusali at maingay na kalye na unti-unting napapalitan ng malalaking puno at matataas na pader. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ay naglalayo sa kanya sa nag-iisang mundong kilala niya. Saan siya dadalhin? Papagalitan ba siya dahil sa pagbuhos niya ng tubig sa matanda? Iyon lang ang tanong na paulit-ulit sa kanyang isipan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang gate na mas mataas pa sa pinakamatataas na pader na nakita niya. Kusang bumukas ito na parang isang higanting bibig na handa siyang lamunin. Pagpasok nila, isang hardin na puno ng mga bulaklak na hindi niya pa nakikita kailanman ang sumalubong sa kanya. At sa dulo ng mahabang daan, nakatayo ang isang bahay. Hindi ito bahay. Isa itong mansyon. Isang palasyo na sa mga libro lang niya nababasa. Pinagbuksan siya ng pinto ng lalaking nakasuit. Baba na po tayo, Ineng. Nanginginig ang mga tuhod ni Mira habang bumababa. Ang kanyang mga paa, na sanay sa magaspang na semento, ay tila nahihiyang tumapak sa makinis na bato ng driveway. Ang malaking pinto ng mansyon ay bumukas at dalawang babaeng nakauniporme ang sumalubong sa kanila. Napatingin ang mga ito sa kanya, mula ulo hanggang sa marumi niyang paa, at nakita ni Mira ang bahagyang pagkunot ng kanilang mga noo. Ihahatid ka nila sa iyong magiging silid, sabi ng lalaking nakasuit na nagpakilalang si Mang Anton. Magpahinga ka muna. Gusto kang makausap ni Don Ricardo mamaya. Sumunod lang si Mira. Ang bawat hakbang niya sa loob ay tila isang malakas na dagundong sa sobrang katahimikan ng lugar. Ang sahig na gawa sa marmol ay malamig at kumikinang, sumasalamin sa kanyang marungis na anyo. Napayuko siya, nahihiya. Ang silid na pinagdalhan sa kanya ay mas malaki pa sa pinagsama-samang espasyo ng lahat ng natulugan niya sa buong buhay niya. May isang kama na napakalambot tingnan, mga unan na parang mga ulap, at isang bintanang salamin na tanaw ang buong hardin. Maligo ka raw po muna, sabi ng isa sa mga katulong. Ang boses ay walang emosyon. Ito po ang mga damit na isusuot ninyo. Nang iwanan siyang mag-isa, dahan-dahan siyang pumasok sa banyo. Napanganga siya. Ang banyo ay may bathtub, shower, at napakaraming bote ng mga bagay na mababango. Sa uunang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Mira ang init ng tubig na dumadaloy sa kanyang katawan. Tinatanggal ang lahat ng dumi at pagod. Pagkatapos, isinuot niya ang damit. Isang simpleng bestida na yari sa malambot na tela. Pakiramdam niya ay isa siyang ibang tao. Kumatok si Mang Anton sa pinto. Handa ka na ba, Mira? Hinihintay ka na ni Don Ricardo sa library. Ang library ay isang silid na puno ng mga libro mula sa sahig hanggang kisame. At doon, nakaupo sa isang malaking upuan, sa likod ng isang mesa, ay ang matandang lalaking tinulungan niya. Ngayon, hindi na ito mukhang mahina at ordinaryo. Sa suot nitong malinis na damit at sa aura ng kapangyarihan sa paligid nito, ngayon niya lang naunawaan kung sino ang nasa harap niya. Maupo ka, Hija, sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. Umupo si Mira sa pinakadulong bahagi ng upuan, halos hindi humihinga. Alam kong nagtataka ka kung bakit ka naririto. Pagpapatuloy ng matanda. Iniligtas mo ang buhay ko. Ang isang basong tubig na ibinigay mo ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng perang mayroon ako. Bilang pasasalamat, gusto kong ibigay sa iyo ang isang bagay na hindi ko naibigay sa sarili ko ng matagal na panahon, isang tahanan. Natulala si Mira. Isang tahanan?
Mula ngayon, dito ka natitira. Mag-aaral ka. Aalagaan ka namin. Hindi mo na kailangang matulog sa kalye. Sabi ni Don Ricardo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bago pa man makasagot si Mira, isang matinis na boses ang bumasag sa katahimikan. Tito, ano ang ibig sabihin nito? Isang babae ang pumasok. Maganda ito, nakasuot ng eleganteng damit at alahas. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at nakatutok ang mga ito kay Mira na parang mga punyal. Bakit may pulubi sa loob ng pamamahay natin? Tanong nito. Hindi man lang sinusubukang itago ang kanyang pagkasuklam. Tiningnan niya si Mira mula ulo hanggang paa. Kahit bihisan pa ng maganda, naaamoy ko pa rin ang kalye sa kanya. Naramdaman ni Mira na parang sinampal siya. Napayuko siya. At ang lahat ng saya at pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng hiya at takot. Isabela, mahinahon, ngunit mariing saway ni Don Ricardo. Mag-ingat ka sa iyong pananalita. Siya si Mira at dito na siya titira. Tumawa si Isabela, isang tawang walang kagalakan. Nagpapatawa ka ba, Tito? Isang bata na pinulot mo lang sa kung saang kanto? Ito na ba ang bago mong charity case? Hindi na nagsalita pa si Don Ricardo. Tiningnan lang niya ng masama si Isabela. Isang tingin na nagpatigil dito. Naging isang bangungot ang hapunan. Nakaupo si Mira sa isang napakahabang mesa na puno ng pagkain na hindi niya kilala. Nalilito siya sa dami ng kutsara at tinidor. Sa kanyang panginginig, aksidente niyang naitabig ang baso ng tubig at tumapon ito sa puting-puting mantel. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Isabela. Namula ang buong mukha ni Mira. Sorry po, sabi niya, halos pabulong. Hindi siya pinansin ni Isabela. Ngunit si Don Ricardo ay kumuha ng serbilyeta at mahinahong pinunasan ang natapon. Pagkatapos ay kinuha nito ang kutsara at tinidor. Ganito ang paggamit niyan, sabi niya ng marahan. Ipinapakita kay Mira kung paano. Sa buong hapunan, naramdaman ni Mira ang mga mata ni Isabela na nakatitig sa kanya. Sinusuri ang bawat kilos niya. Hinihintay siyang magkamali ulit. Ito pala ang bagong tahanan niya. Isang gintong hawla kung saan may isang bantay na handang tuklawin siya anumang oras. Nang gabing iyon, sa kanyang malambot na kama, hindi makatulog si Mira. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya, tahimik siyang umiyak. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa silid ni Isabela, kausap nito ang kanyang personal na katulong. Hindi magtatagal ang pulubing niyan dito. Bulong ni Isabela, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sisiguraduhin ko yan. Pinagmamasdan ni Don Ricardo si Mira mula sa bintana ng kanyang library. Ilang araw na ang nakalipas mula nang dumating ang bata. Nakikita niya ang unti-unting pagbabago rito. Ang dating laging nakayukong ulo ay paminsan-minsan nang nag-aangat. Ang mga mata nitong dati laging puno ng takot ay nagkakaroon na ng bahagyang kislap, lalo na kapag nakakakita ito ng mga paru-paro sa hardin. Ngunit nakikita rin ni Don Ricardo ang mga anino. Napapansin niya ang biglang pagtahimik ni Mira kapag nasa paligid si Isabela. Nakikita niya kung paano ito iniiwasan ng ilang mga katulong, mga kilos na akala nila ay hindi niya nahahalata. Ang mga bulong na tumitigil kapag siya ay dumarating. Alam niya kung saan nagmumula ang lason. At bilang isang lalaking sanay sa pagkontrol ng isang malaking kumpanya, alam niya na ang mga maliliit na problema kapag pinabayaan ay lumalaki at sumisira sa lahat. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Hindi sa batang nagbigay sa kanya ng tubig noong panahong kahit ang sarili niyang pamilya ay hindi alam kung nasaan siya. Kinuha niya ang telepono sa kanyang mesa at tinawagan ang kanyang katiwala. Anton, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit puno ng awtoridad. Gusto kong mag-organisa ka ng isang salo-salo sa Sabado ng gabi. Imbitahan mo ang lahat.
ng mahahalagang tao sa mundo ng negosyo. Ang lahat. Masusunod po, Don Ricardo, sagot ni Anton, na hindi na nagtanong pa. Dumating ang gabi ng Sabado. Ang buong mansyon ay naliligo sa liwanag at musika. Mga lalaking nakaeleganting suit at mga babaeng nagniningning sa mga alahas ang nagkalat sa bulwagan. Hawak ang mga kopita ng champagne, nagpapalitan ng mga pekeng ngiti at papuri. Nang ihatid si Mira sa harap niya, natigilan si Don Ricardo. Suot ang isang simpleng puting bestida na pinili niya mismo. Ang buhok nito ay maayos na nakatali. Lumabas ang natural na ganda ng bata. Ngunit sa likod ng ganda, nakita niya ang panginginig ng mga kamay nito at ang pagkalito sa mga mata. Para itong isang munting ibon na napadpad sa isang gubat ng mga mandaragit. "Huwag kang matakot," bulong niya kay Mira at marahang inilagay ang kamay sa balikat nito. "Nasa tabi mo ako. Hindi kita pababayaan." Hinintay niya ang tamang sandali. Nang ang lahat ay abala na sa pagkukwentuhan, kinuha niya ang mikropono. Agad na tumahimik ang lahat. Ang kanilang atensyon ay napunta sa kanya. Naramdaman niya ang paghigpit ng kapit ni Mira sa kanyang braso. "Magandang gabi sa inyong lahat," panimula ni Don Ricardo. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Salamat sa inyong pagdalo. Mayroon akong isang mahalagang anunsyo." Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa buong silid at huminto ito sa isang partikular na tao, kay Isabela, na nakatayo sa isang sulok, may ngiti sa labi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Marami sa inyo ang marahil ay nagtatanong kung sino ang batang ito na kasama ko ngayong gabi. Pagpapatuloy niya, hinihigpitan ang pagkakaakbay kay Mira. Hindi siya isang malayong kamag-anak. Hindi rin siya isang bisita. Tumingin siya ng diretso kay Isabela. "Mula sa gabing ito, nais kong ipakilala sa inyo si Mira. Ang bago kong inspirasyon, ang aking protektada, at ang aking opisyal na ampon. Mula ngayon, siya ay si Mira de Villa, ang aking anak." Isang sandali, nang nakabibinging katahimikan ang namayani. Pagkatapos, na parang isang senyales, nagsimula ang isang magalang ngunit walang siglang palakpakan. Ngunit hindi sa palakpakan nakatuon ang pansin ni Don Ricardo. Nakatitig siya sa kanyang pamangkin. Nakita niya kung paano nagyelo ang ngiti ni Isabela sa mukha nito. Nakita niya ang apoy na biglang nag-alab sa mga mata nito. Isang apoy ng purong galit at pagkasuklam. Alam ni Don Ricardo, nagdeklara na siya ng giyera. Matapos umalis ang mga bisita at manumbalik ang katahimikan sa mansyon, hinarap siya ni Isabela sa kanyang library. Wala na ang pekeng ngiti. "Anong kalokohan yon, Tito?" Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig sa galit. "Anak, ginawa mong katawa-tawa ang pangalan ng pamilya natin para sa isang pulubi?" "Pinoprotektahan ko ang anak ko," kalmadong sagot ni Don Ricardo. Binibigyan diin ang huling dalawang salita. "Anak mo?" Tumawa si Isabela ng mapakla. "Binulag ka na ng batang yan. Isa siyang manggagamit, Tito. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang niya para sa pera mo." Tumayo si Don Ricardo mula sa kanyang upuan. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Isabela, hindi bilang isang pamangkin, kundi bilang isang kalaban. "Makinig ka, Isabela," sabi niya. Ang boses ay malamig na parang yelo. "Huwag na huwag mong sasaktan si Mira. Ituring mo siyang kapatid. Dahil kung hindi, ituturing kitang kaaway. Intindihin mo, isa itong babala." Tumalikod si Isabela at padabog na lumabas ng silid. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Sa kanyang silid, kinuha ni Isabela ang kanyang cellphone. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay sa galit. Nagdial siya ng isang numero. "Hello?" sabi niya nang sagutin ang tawag. "Kailangan ko ng impormasyon tungkol sa isang batang nagngangalang Mira. Kung saan man siya galing, kung sino man siya, alamin mo. Alamin mo ang lahat." Pagkatapos ng gabi ng anunsyo,
Umasa si Mira na magbabago ang lahat para sa ikabubuti. Ngunit nagkamali siya. Walang hayagang sigaw o pananakit. Ang ginamit ni Isabela ay isang sandatang mas masakit at mas mahirap patunayan. Mga bulong. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Kapag naglalakad siya sa pasilyo, naririnig niya ang mga katulong na biglang tumitigil sa pag-uusap. Nakikita niya ang pag-irap nila kapag nakatalikod na siya. Nararamdaman niya ang kanilang mga matang mapanghusga na nakatitig sa bawat kilos niya na para bang naghihintay na siya ay magkamali. Isang umaga, sa almusal, ipinaghanda siya ng paborito niyang sinangag at itlog. Ngunit nang isubo niya ito, napangiwi siya sa sobrang alat. Tiningnan niya ang kusinera na mabilis namang umiwas ng tingin. Hindi na lang siya kumibo at tiniis ang alat. Sa ibang araw naman, ang bestidang regalo sa kanya ni Don Ricardo, ang paborito niya, ay bigla na lang nagkaroon ng maliit na punit sa laylayan. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang kama. Takot na baka isipin ni Don Ricardo na hindi niya iniingatan ang mga bigay nito. Ang mansyon, na dati parang isang palasyo ng pangarap, ay unti-unting nagiging isang malamig na bilangguan. Ang bawat sulok ay tila may mga matang nakamasid. Ang bawat anino ay tila may mga bibig na nagbubulungan. Huwag mong pansinin, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ang mahalaga ay nandyan, si Itay Ricardo. Ang Itay, iyon ang tawag na ipinakiusap ni Don Ricardo na itawag niya rito. Sa tuwing binibigkas niya ang salitang iyon, nakakaramdam siya ng init at saya. Si Don Ricardo ang kanyang kanlungan. Sa piling nito, nawawala ang lahat ng kanyang takot. Isang hapon, habang nag-iisa siyang nakaupo sa hardin at pinagmamasdan ng mga bulaklak, narinig niya ang dalawang hardinero na nag-uusap sa di kalayuan. Akala siguro ay hindi niya sila naririnig. Kawawa naman si Don Ricardo, sabi ng isa. Nabigani sa isang batang mukhang pera. Magaling sigurong umarte na parang maamong tupa. Narinig ko nga kay Elena, sagot ng isa pa, na dati raw itong magnanakaw sa kalsada, kaya dapat mag-ingat tayo sa mga gamit natin dito. Naramdaman ni Mira ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang mga salita ay tumusok sa kanyang puso na parang mga tinik. Magnanakaw? Mukhang pera? Ganoon ba ang tingin nila sa kanya? Tumakbo siya papasok sa kanyang silid, isinara ang pinto, at sumandal dito. Hindi na niya napigilan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Tahimik siyang umiyak, tinitiyak na walang sino man ang makakarinig. Bakit napakasama nila sa kanya? Ano ang ginawa niyang mali? Ayaw niyang magsumbong kay Don Ricardo. Nakikita niya kung gaano ito kasaya kapag magkasama sila. Ayaw niyang dagdagan pa ang mga alalahanin nito. Ayaw niyang isipin nito na siya ay isang reklamador. Kaya pinili na lang niyang manahimik at sarilinin ang lahat. Kinagabihan, napansin ni Don Ricardo ang pamumugto ng kanyang mga mata. May problema ba, anak? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Umiling lang si Mira at pilit nang ngumiti. Wala po, Itay. Napuwing lang po siguro ako kanina sa hardin. Hindi kumbinsido si Don Ricardo, pero hindi na ito nagpumilit. Sa halip, inakay siya nito papunta sa library. Ipinakita nito sa kanya ang isang malaking libro na puno ng mga larawan ng iba't ibang uri ng mga bituin at planeta. Ito ang paborito kong libro nung bata pa ako, sabi ni Don Ricardo habang magkatabi silang nakaupo sa isang malambot na sofa. Tingnan mo ito. Ang Andromeda Galaxy, bilyon-bilyong bituin, pero mula dito sa Earth, para lang silang maliliit na tuldok ng liwanag. Nawala sa isip ni Mira ang kanyang kalungkutan habang nakikinig siya sa paliwanag ni Don Ricardo. Sa mga sandaling iyon, silang dalawa lang ang tao sa mundo. Ang pagmamahal at atensyon na ibinibigay sa kanya ng matanda ay sapat na para burahin, kahit pansamantala, ang lahat ng sakit. Ngunit sa labas ng pintuan ng library, nakatayo si Isabela sa dilim. Pinapanood niya ang dalawa.
Ang bawat tawa ni Mira, ang bawat ngiti ni Don Ricardo ay parang langis na ibinubuhos sa apoy ng kanyang galit. Hindi pa siya tapos. Ang mga bulong ay simula pa lamang. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Mira, isang anino ang tahimik na pumasok sa kanyang silid. Ang anino ay si Elena, ang katulong na pinakamatapat kay Isabela. Maingat nitong binuksan ang drawer ng aparador ni Mira. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang kumikinang na bagay, isang kwintas na may pendant na diamante. Marahan niya itong inilagay sa ilalim ng mga damit ni Mira. Pagkatapos, kasing tahimik ng kanyang pagpasok, lumabas ang anino at isinara ang pinto. Isang bihirang sandali ng kapayapaan ang dinaranas ni Don Ricardo sa kanyang opisina. Mula sa bintana, tanaw niya si Mira na tinutulungan ang hardinero sa pagdidilig ng mga rosas. Ang nangiti sa mukha ng bata ay parang sikat ng araw na tumatagos sa salamin, nagpapainit sa kanyang puso na matagal nang pinalamig ng mundo ng negosyo. Tama ang kanyang desisyon. Ang batang ito ang liwanag na kailangan ng madilim na mansyon. Bigla, isang malakas na sigaw ang sumira sa katahimikan. Kasunod ang malakas na pagbukas ng pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Isabela, ang buhok ay bahagyang gusot at ang muka ay puno ng pagkataranta. Ang kanyang mga mata ay namumula na para bang galing sa matinding pag-iyak. "Tito, ang kwintas ko, ang kwintas ni Lola!" Humahagulgol niyang sabi. Kumunot ang noo ni Don Ricardo. Ang kapayapaan niya ay biglang naglaho. "Isabela, ano na namang kaguluhan ito? Hinay-hinay lang." "Nawawala, tito. Ang kwintas na pamana sa akin ni Lola. Nawawala sa lalagyan ng alahas ko." Sigaw niya at pagkatapos ay itinuro ang direksyon ng hardin kung saan naroon si Mira. "Siya! Sigurado akong siya ang kumuha. Siya lang naman ang bagong tao dito na may ugaling magnanakaw." Napatayo si Don Ricardo. Ang kanyang kamao ay ikinuyom sa ibabaw ng mesa. "Hindi mo maaring pagbintangan si Mira nang walang ebidensya, Isabela. Alam mo yan." "Ebidensya?" Tumawa si Isabela ng may kapaitan. "Ang pagiging palaboy niya ay sapat ng ebidensya. Halugugin natin ang kwarto niya. Ngayon din, para makita ninyo na nagsasabi ako ng totoo." Ilang sandali, nag-alinlangan si Don Ricardo. Ang paghalughog sa silid ni Mira ay isang paglapastangan sa privacy nito. Ngunit nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Isabela. Alam niyang ito ang pinakamabilis na paraan para patunayan ang kamalian ng pamangkin at tapusin na ang gulo. "Sige," marin niyang sabi. "Tawagin mo si Mira at tawagin mo ang lahat ng katulong. Gusto kong masaksihan nila kung paano ka mapapahiya sa iyong mga akusasyon." Ilang minuto lang, ang lahat ay nagtipon sa sala. Nakita ni Don Ricardo ang pagpasok ni Mira. Ang mukha nito ay puno ng pagkalito at takot. Ang mga mata nito ay nagtatanong, naghahanap ng sagot sa kanya, ngunit tanging isang seryosong muka ang naipakita niya. "Mira," sabi ni Isabela. Ang boses ay puno ng paghamak. "Nawawala ang kwintas ko, at dahil ikaw lang naman ang may record ng pagnanakaw dito, kailangan naming tingnan ang iyong silid." Nakita ni Don Ricardo ang panlalaki ng mga mata ni Mira at ang panginginig ng mga labi nito. Wala po akong kinukuha," pabulong nitong sabi. Ang boses ay nanginginig. "Patunayan mo," matigas na sagot ni Isabela. Ang paglalakbay patungo sa silid ni Mira ay parang isang prosesyon ng kahihiyan. Si Don Ricardo ang nangunguna, kasunod si Isabela na may ngiting tagumpay, at si Mira na nakayuko, habang ang mga katulong ay nagbubulungan sa likuran. Sa loob ng silid, agad na kumilos si Elena, ang personal na katulong ni Isabela. Binuksan nito ang aparador. Inilabas ang mga damit na maayos na nakatupi. Binuksan ang mga drawer, isa-isa. "Wala naman, hindi ba?" sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay nagsisimula nang magkaroon ng galit na nakatuon kay Isabela. Ngunit nang buksan ni Elena
Ang huling drawer, kung saan nakatago ang mga luma, ngunit malinis na damit ni Mira, isang malakas na aha ang narinig mula kay Isabela. Mula sa ilalim ng isang lumang kamiseta, inilabas ni Elena ang isang kukmikinang na kwintas na diamante. Natahimik ang buong silid. Inabot ni Isabela ang kwintas at ipinakita ito sa lahat. Ano nga masasabi niyo ngayon, Tito? Kinuha ni Don Ricardo ang kwintas. Malamig ito at mabigat sa kanyang palad. Ebidensya. Isang solidong, hindi maikakailang ebidensya. Tumingin siya kay Mira. Ang bata ay nakatayo na parang isang estatwa. Ang muka ay putlang-putla. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha mula sa mga mata nito. Hindi po ako, sabi ni Mira. Ang boses ay basag. Hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan. Itay, maniwala po kayo sa akin. Ang salitang itay ay tumusok sa puso ni Don Ricardo. Tiningnan niya ang mga mata ng bata, mga matang puno ng katapatan at desperasyon. Ang mga matang yon ang unang nagbigay sa kanya ng pag-asa noong nakahandusay siya sa bangketa. Ngunit ang bigat ng kwintas sa kanyang kamay ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang luhika, ang ebidensya, ang mga katotohanang sanay siyang harapin sa mundo ng negosyo, ay lahat sumisigaw na nagkasala ang bata. Sa unang pagkakataon, ang kanyang puso at ang kanyang isip ay naglaban. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Ang pundasyon ng tiwalang ibinigay niya kay Mira ay biglang nayanig. Bumigat ang hangin sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghikbi ni Mira at ang mapanuyang pagbuntong hininga ni Isabela. Naramdaman ni Don Ricardo ang pagsakit ng kanyang ulo. Kailangan niyang umalis doon. Kailangan niyang mag-isip. Ibinulsa niya ang kwintas at tumingin kay Mira. Hindi na may pagmamahal, kundi may bigat ng pagdududa. Mira, sabi niya, ang boses ay pagod at walang emosyon. Mag-usap tayo sa aking opisina. Tumalikod siya at naglakad paalis. Hindi na lumingon pa. Narinig niya ang pagsara ng pinto ng kanyang opisina na nagkulong sa kanilang dalawa sa isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa lahat ng sigaw ni Isabela. Nakatayo si Mira sa harap ng kanyang mesa. Ang mga kamay ay nasa likod na parang isang kriminal na naghihintay ng kanyang sentensya. Ang tanging ingay sa loob ng opisina ay ang malakas na pagtiktak ng lumang orasan sa pader. Umupo si Don Ricardo, pinipilit na pakalmahin ang sarili. Sa isang kamay, hawak niya ang bigat ng ebidensya. Sa kabila, ang alaala ng tapat na mga mata ng bata nung una niya itong makita. Alin ang mas matimbang? Mira, panimula niya. Ang boses ay mas mabigat kaysa sa kanyang intensyon. Bakit naroon ang kwintas sa iyong silid? Umiling si Mira. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ko po talaga alam, Itay. Maniwala po kayo. Hinding-hindi ko po gagawin yon. Tinitigan ni Don Ricardo ang bata. Walang bahid ng pagkukunwari sa mukha nito. Walang bakas ng kasinungalingan. Ang nakikita niya lang ay purong sakit at pagkalito. Ito ang parehong katapatan na nakita niya sa isang marungis na bata sa bangketa, na ibinigay ang huling patak ng tubig nito sa isang estranghero. Hindi niya kayang maniwala. May mali dito. Sige na, sabi niya, biglang pagod. Bumalik ka na sa iyong silid. Huwag kang lalabas. Nang makaalis si Mira, agad niyang tinawagan si Anton sa intercom. Pumarito ka. Agad. Utos niya. Pagpasok ni Anton, ibinagsak ni Don Ricardo ang kwintas sa mesa. Isang tao ang naglagay nito sa silid ni Mira. Gusto kong malaman kung sino. Tumango si Anton. May hinala na po ba kayo, sir? Tumingin si Don Ricardo sa bintana, sa direksyon ng silid ni Isabela. Hindi siya sumagot. At isa pa, dagdag niya,
Kailangan kong malaman ang lahat tungkol kay Mira, ang buong pagkatao niya, saan siya galing, sino ang mga magulang niya. Lahat. Gusto ko ng isang kumpletong ulat sa lalong madaling panahon. Masusunod po, sagot ni Anton bago tahimik na lumabas. Lumipas ang 2 araw ng pananahimik. Hindi lumalabas si Mira sa kanyang silid at si Don Ricardo naman ay nagkukulong sa kanyang opisina. Hinihintay ang ulat na magbibigay sa kanya ng kasagutan o ng tuluyang pagkasira ng tiwala. Sa 3 araw, pumasok si Anton. May dalang isang manipis na folder at isang tablet. "Sir Ricardo," sabi nito, "nakuha na po namin ang mga sagot." Inilapag ni Anton ang tablet sa mesa. Pinindot niya ang play. Isang video mula sa isang hidden camera na nakalagay sa pasilyo ang lumabas. Kitang-kita rito si Elena, ang katulong ni Isabela, na palihim na pumasok sa silid ni Mira noong gabing bago ang insidente. Isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Don Ricardo. Tama siya. Tama ang kanyang pakiramdam. Gumaan ang kanyang dibdib. Napatunayan niyang inosente si Mira. "Salamat, Anton," sabi niya. Ngayon, tungkol naman sa kanyang... Hindi niya natapos ang sasabihin. Inabot sa kanya ni Anton ang folder. Binuksan niya ito. Ito ang background report. Ang mga unang pahina ay simple lang. Pangalan, edad, tinatayang lugar ng kapanganakan. Ngunit nang marating niya ang pahina tungkol sa kanyang mga magulang, natigilan siya. Pangalan, Mira Santos, mga magulang, Manuel Santos at Lilia Santos. Santos, may kung anong kumirot sa kanyang alaala. Pamilyar ang apelyidong iyon. Pamilyar sa isang paraang hindi niya gusto. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang ulat ay nagsasabi na ang mag-asawang Santos ay dating mga manggagawa sa isa sa mga pabrika niya. At doon, bumalik ang lahat. Isang alaala mula halos 10 taon na ang nakalipas. Ang panahon ng cost-cutting, ang panahon ng malawakang tanggalan. Nakita niya sa kanyang isipan ang mukha ng isang lalaki at isang babae. Mga batang mag-asawa, nakatayo sa harap ng kanyang opisina, nagmamakaawa. "Don Ricardo, parang awa niyo na po," sabi ng lalaki. "May anak po kaming maliit. Kahit anong trabaho po, tatanggapin namin." "Don Ricardo, wag po," sabi naman ng babae habang umiiyak. "Kailangan po namin to." Ngunit noon, ang puso niya ay bato. Ang tanging nakikita niya ay mga numero sa isang spreadsheet, mga gastusin na kailangang bawasan. "The decision is final," ang malamig niyang sagot. At pagkatapos ay tinalikuran niya sila. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa report. Para makasiguro, nanginginig niyang kinuha ang telepono. Tinawagan niya ang kanyang Human Resources Department. "Hanapin niyo ang mga lumang file." Utos niya. Ang boses ay garalgal. "Ang 2015 employee records. Hanapin niyo sina Manuel at Lilia Santos." Pagkatapos ng ilang minutong parang habang buhay, isang email ang pumasok. Nakalakip dito ang mga lumang 2x2 na litrato. Nang buksan niya ito, parang sinaksak ang kanyang puso. Ang mga mukha sa litrato. Ang mga mukha ng mag-asawang nagmakaawa sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa ng ulat ni Anton. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Matapos matanggal sa trabaho, ang mag-asawang Santos ay napilitang kumuha ng mga mapanganib na trabaho. Si Manuel Santos ay namatay sa isang construction accident. Si Lilia Santos ay sumunod na rin, ilang buwan ang makalipas, dahil sa sakit na pinalala ng hirap at gutom. Naiwan ang kanilang nag-iisang anak, isang batang babae, si Mira. Binitiwan ni Don Ricardo ang folder. Nahulog ito sa sahig. Ang mga papel ay kumalat. Isang matinding kirot ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Mas matindi pa kaysa sa atake sa puso na naranasan niya sa kalye. Siya ang dahilan. Ang kanyang malamig na desisyon ang nagsimula
ng kadena ng mga pangyayari na humantong sa pagkamatay ng mga magulang ni Mira na nagtulak sa bata sa kalye. Sa gutom, sa hirap, iniligtas siya ni Mira gamit ang huling patak ng tubig nito nang hindi nalalaman na ang taong nasa harap niya ang mismong anino na sumira sa kanyang pamilya. Napahawak si Don Ricardo sa kanyang dibdib. Ang bawat paghinga ay naging isang mabigat na pasanin. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Napatingin siya sa bintana. Sa hardin, sa wakas ay pinalabas na ng mga katulong si Mira. Nakita niya ito. Nakita niya si Mira. Sa hardin. Sa wakas ay pinalabas na ng mga katulong si Mira. Nakaupo ito sa damuhan, pinaglalaruan ng isang maliit na bulaklak. Simple lang ang kilos nito, puno ng inosenteng saya. Ang parehong inosenteng batang nagbigay sa kanya ng tubig. Parang gumuho ang mundo ni Don Ricardo. Lahat ng hangin sa silid ay tila ninakaw mula sa kanya. Hindi maaari. Muling bumalik sa kanyang isipan ang mga mukha sa litrato, ang mag-asawang nagmakaawa, ang mga mata nilang puno ng desperasyon, at ang malamig niyang pagtalikod. Ang batang nagligtas sa akin ay ang batang ako rin ang sumira sa buhay. Ang tubig na ibinigay nito sa kanya sa bangketa ay hindi lang tubig. Iyon ay ang huling patak ng kabutihan mula sa isang pamilyang siya mismo ang nagtulak sa bingit ng kamatayan. Napaatras si Don Ricardo mula sa bintana na para bang ang tanawin ni Mira ay isang apoy na nakakapaso. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang paghinga ay mabigat at mabilis. Tiningnan niya ang sarili niyang mga kamay, ang mga kamay na pumirma sa mga papeles ng tanggalan. Ang mga kamay na yon ang nagwasak sa pamilya Santos. Ang mga kamay na yon ang nag-iwan kay Mira na mag-isa sa mundo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanyang isipan at sa gitna nito, isang boses ang umalingaw-ngaw. May anak po kaming maliit. Huwag po. Diyos ko, bulong niya sa sarili, ang boses ay basag na. Ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Mira ay hindi nagbago. Sa katunayan, mas lalo pa itong tumindi. Ngunit ngayon, nababalutan na ito ng isang makapal at mabigat na kumot ng pagkakasala. Paano niya haharapin ang bata ngayon? Paano niya ito titingnan sa mata? Alam na ang bawat ngiti at yakap na ibinibigay niya rito ay isang kasinungalingan. Paano niya sasabihing anak? Kung ang totoo, siya ang demonyong sumira sa tunay nitong pamilya. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang malaking bato na biglang ipinatong sa kanyang mga balikat. Hindi niya ito kaya. Napasubsob siya sa kanyang upuan. Ang mga siko ay nakapatong sa mesa at ang mukha ay nakasubsob sa kanyang nanginginig na mga kamay. Doon, sa loob ng marangyang opisina, sa gitna ng lahat ng kanyang kayamanan, umiyak ang isang bilyonaryo. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa sakit ng kaluluwa. Isang iyak na tahimik, ngunit puno ng pagsisisi na katumbas ng 10 taon ng pagwawalang bahala. Muli siyang sumilip sa bintana. Nakatayo na si Mira, nakatingala sa langit, nakangiti habang pinapanood ang isang ibon na lumilipad. Malaya, inosente. At sa mga sandaling iyon, ang pagtingin ni Don Ricardo sa kanya ay nagbago. Hindi na lang ito pagmamahal ng isang ama sa anak. Ito na ngayon ay pagtingin ng isang makasalanan sa kanyang anghel. Isang anghel na hindi niya alam kung paano pahaharapin. Diyos ko, ulit niya, isang pabulong na panalangin ng paghingi ng tawad. Anong nagawa ko? Kinabukasan, matapos ang insidente ng kwintas, kumatok si Don Ricardo sa pinto ng silid ni Mira. Inaasahan ni Mira ang isang mahigpit na yakap, isang paghingi ng tawad sa pagdududa. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang Don Ricardo na may seryosong mukha at mga matang tila umiiwas, tumingin ng diretso sa kanya. Tapos na ang lahat, Mira, sabi lang nito. Napatunayang hindi ikaw ang kumuha
Si Isabela ay aalis muna at magbabakasyon ng matagal. Iyon lang, walang paliwanag, walang patawad. Sinubukan ni Mira na ngumiti. Salamat po, Ayitay. Ngunit ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May nagbago. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Sa mga sumunod na araw, ang pakiramdam na yon ay mas lalo pang lumalim. Bumalik sa dati ang lahat, pero hindi na katulad ng dati. Si Don Ricardo, na dati laging naghahanap ng pagkakataong makasama siya, ay tila laging abala. Ang kanilang pagbabasa ng libro sa gabi ay naging madalang. At kapag nangyayari man ito, hindi na siya tumatabi sa sofa. Uupo ito sa isang silyang malayo sa kanya. At ang boses nito, habang nagbabasa, ay walang sigla. Itay, ayos lang po ba kayo? Minsan ay tanong niya. Titingin ito sa kanya at sa isang iglap, makikita niya ang isang pamilyar na kislap ng pagmamahal sa mga mata nito. Ngunit mabilis din itong nawawala, na parang isang kandilang biglang hinipan ng hangin at napapalitan ng isang emosyong hindi niya mabasa. Lungkot? Pagsisisi. Ayos lang ako, anak. Sasagutin nito. Pagod lang sa trabaho. Bago tuluyang umalis si Isabela, nagkasalubong sila sa pasilyo. Hinawakan ni Isabela ang kanyang braso ng mahigpit. Huwag kang masyadong maging kampante. Bulong nito, ang mga mata ay nag-aapoy. Nagsisimula pa lang ang lahat. Sa tingin mo ba ay hindi pa niya nalalaman? Siguro nalaman na niya ang tunay mong kulay, kaya siya nagkakaganyan. Maghintay ka lang. Itatapon ka rin niya pabalik sa basurahan kung saan ka nang galing. Binitiwan siya ni Isabela at naglakad paalis. Iniwan si Mira na nanginginig sa takot. Ang mga salitang yon ay parang lason na unti-unting kumalat sa kanyang isipan. Nagsimula siya nang magkaroon ng masasamang panaginip. Sa isang panaginip, muli siyang nasa kalye, basang-basa sa ulan. Nakita niya si Don Ricardo na nakatayo sa bintana ng mansyon, nakatingin sa kanya ng malamig. Hindi ka nararapat dito, sabi raw nito. Anak ka ng mga talunan. Nagigising siyang humihingal, ang pisngi ay basa ng luha. Ang mas lalong nagpapagulo sa kanyang isipan ay ang biglaang pagdating ng napakaraming regalo. Araw-araw, may bagong laruan, bagong bestida, o bagong libro na ipinapadala si Don Ricardo sa kanyang silid. Isang araw, binigyan pa siya nito ng isang tablet. Pero ang bawat regalo ay parang isang pader na lalong naglalayo sa kanila. Ibinibigay nito sa kanya ang lahat ng bagay na mahihiling ng isang bata. Maliban sa isang bagay na pinakakailangan niya, ang dating init ng pagmamahal nito. Mas gugustuhin pa niyang bumalik sa pagbabasa nila ng libro sa sofa kaysa sa lahat ng mamahaling laruan sa mundo. Isang hapon, hindi na niya natiis. Gusto niyang makausap si Don Ricardo. Gusto niyang itanong kung ano ang nagawa niyang mali. Naglakad siya patungo sa opisina nito. May dalang isang drawing na ginawa niya, isang larawan nilang dalawa na magkahawak kamay sa hardin. Nang malapit na siya sa pinto, narinig niya ang boses nito sa loob. Kausap ang isang tao sa telepono. Bahagyang nakabukas ang pinto. Oo, kailangan nating bilisan to, sabi ni Don Ricardo. Ito ang tamang paraan para itama ang isang malaking pagkakamali sa nakaraan. Natigilan si Mira. Pagkakamali? Sumilip siya sa siwang ng pinto. Nakita niya si Don Ricardo na nakatalikod. Palingalinga na parang may iniingatan. Kailangan nating ayusin ang mga papeles. Pagpapatuloy nito sa kausap. Lalo na ang tungkol sa pagbabago sa aking huling habilin. Sa puntong iyon, parang gumuho ang sahig na kinatatayuan ni Mira. Pagbabago sa huling habilin. Itama ang pagkakamali. Ang mga salita ni Isabela ay bumalik sa kanya na parang isang kulog. Nalaman na niya ang tunay mong kulay. Itatapon ka rin niya pabalik sa basurahan. Siya ang pagkakamali. Ang pag-aampon sa kanya. At ngayon,
Babaguhin nito ang testamento para alisin siya. Nabitawan ni Mira ang drawing na hawak niya. Tumama ito sa sahig ng walang ingay. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo pabalik sa kanyang silid. Ang puso ay durog na durog. Ang lahat ng kanyang takot, ang lahat ng kanyang panaginip, nagkakatotoo na. Isang linggo pagkatapos umalis ni Isabela, natagpuan ni Don Ricardo ang sarili na nakatitig sa kisame ng kanyang kwarto, hindi makatulog. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila sumisigaw ng kanyang kasalanan. Ang bawat ngiti ni Mira sa umaga ay parang isang sundang na tumatarak sa kanyang konsensya. Ang pag-uusap niya sa abogado ay tungkol sa pagtatayo ng isang malaking foundation sa pangalan ng mga magulang ni Mira. Ang pagbabago sa testamento ay para gawing pangunahing tagapagmana ng lahat si Mira, hindi bilang pagbabayad utang, kundi dahil sa purong pagmamahal. Ngunit paano niya ito sasabihin? Paano niya aaminin ang katotohanang siya ang anino sa likod ng trahedya ng bata? Ang bigat ng lihim ay unti-unting dumudurog sa kanya. Isang umaga, habang nag-aalmusal, naramdaman niyang kakaiba ang kanyang pakiramdam. Bahagyang nanlalabo ang kanyang paningin at medyo nahihilo siya. "Itay, ayos lang po ba kayo? Namumutla po kayo?" Nag-aalalang tanong ni Mira. Pilit nang ngumiti si Don Ricardo. "Ayos lang anak, kulang lang siguro sa tulog." Ngunit sa totoo lang, ilang araw na niyang nararamdaman iyon. Simula nang bumalik si Elena, ang katulong ni Isabela, na nagkunwaring nagsisisi at humingi ng pangalawang pagkakataon, tila lalong lumalala ang kanyang pakiramdam. "Sir, oras na po ng gamot ninyo," sabi ni Elena. Inilalapag ang isang basong tubig at ang kanyang pang-araw-araw na maintenance na gamot para sa puso. Kinuha niya ito at ininom, hindi napapansin ang bahagyang nangiti sa labi ng katulong. Pagkatapos ng ilang oras, habang nagtatrabaho siya sa kanyang opisina, bigla itong lumala. Isang matinding sakit ang kumalat sa kanyang dibdib. Nahirapan siyang huminga. Ang kanyang paningin ay tuluyang lumabo. Sinubukan niyang abutin ang telepono para tawagan si Anton, ngunit ang kanyang mga kamay ay tila walang lakas. Bumagsak siya sa sahig. Ang huli niyang narinig bago siya mawalan ng malay ay ang sigaw ni Elena mula sa labas. "Tulong! Si Don Ricardo!" Nang magkamalay siya, nakahiga na siya sa kanyang kama. Isang doktor ang nasa tabi niya. "Anong nangyari?" tanong neneng niya. Ang boses ay mahina. "Isang mild hypertensive crisis, Don Ricardo," sabi ng doktor. "Mabuti na lang at naagapan. Pero nagtataka ako. Ang gamot na iniinom ninyo ay dapat na pumipigil dito. Sigurado po ba kayong tamang dosis ang iniinom ninyo?" Bago pa siya makasagot, isang sigaw ang narinig mula sa sala. Si Elena. "Diyos ko! Ano ito?" Sinubukan ni Don Ricardo na bumangon. Sa tulong ni Anton, naglakad siya palabas ng silid. Doon, sa gitna ng sala, nakita niya si Elena na may hawak na isang maliit na bote ng gamot. Sa sahig, sa tabi ng basurahan sa kwarto ni Mira, ay nakakalat ang ilang papeles. "Ano yan?" tanong ni Don Ricardo. Nanginginig na inabot ni Elena ang bote. "Nakita ko po ito sa basurahan sa kwarto ni Mira, sir. At itong mga papeles, kinuha ni Anton ang mga papel. Binasa niya ito at biglang namutla. "Sir, ito po ay isang pekeng last will and testament. Nakapangalan ang lahat kay Mira. At nakasaad dito na sa pagkamatay ninyo, siya ang nag-iisang tagapagmana." Parang isang malakas na kulog ang tumama kay Don Ricardo. "Ano?" bulong niya. "At ang gamot na ito, sir," dagdag ni Elena, umiiyak. "Sinuri ko po sa internet. Ito ay isang gamot na kapag isinabay sa gamot ninyo sa puso ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng presyo ng dugo. O mas malala, ang lahat ng hangin
ay muling nawala sa baga ni Don Ricardo. Tiningnan niya ang bote, pagkatapos ay ang pekeng testamento. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa kanyang isipan sa isang paraang nakakakilabot. Ang pagiging mabait ni Mira, ang pagliligtas sa kanya. Lahat ba yon ay isang plano? Isang mahusay na pag-arte para makuha ang kanyang tiwala at ang kanyang pera? Ang mga salita ni Isabela ay bumalik sa kanya. Binulag ka na ng batang yan. Isa siyang manggagamit. Nasaan si Mira? Tanong niya. Ang boses ay malamig at walang buhay. Nasa hardin po, sir. Sagot ni Anton. Naglakad si Don Ricardo. Bawat hakbang ay mabigat. Nakita niya si Mira sa labas. Masayang naglalaro. Walang kamalay-malay sa bagyong nabubuo sa loob ng mansyon. Lumabas siya. Naramdaman ni Mira ang kanyang presensya at lumingon ito. May malaking ngiti sa labibi. Ngunit nang makita nito ang kanyang mukha, ang ngiti ay naglaho. Itay? Hindi siya sumagot. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa makarating siya sa harap nito. Itinaas niya ang pekeng testamento at ang bote ng gamot. Ano ang mga ito, Mira? Tanong niya. Ang boses ay halos hindi na niya makilala. Nakita niya ang purong pagkalito sa mga mata ni Mira. Hindi ko po alam, Itay. Huwag mo akong tawaging Itay. Sigaw niya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Mira ang isang Don Ricardo na puno ng galit at sakit. Pinagkatiwalaan kita, minahal kita, at ito ang isusukli mo sa akin? Susubukan mo akong patayin para sa pera ko? Hindi po. Hindi po totoo yan. Humagulgol si Mira, umaatras. Ngunit ang isip ni Don Ricardo ay sarado na. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay masyadong mabigat. At ang ebidensyang nasa harap niya ay masyadong perpekto. Sa isang iglap, lahat ng pagmamahal ay napalitan ng pakiramdam ng isang taong pinagtaksilan ng lubusan. Siguro ito ang karma niya. Siguro ito ang parusa sa ginawa niya sa mga magulang nito. Umalis ka, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pighati. Umalis ka sa pamamahay ko. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan na parang nakikidalamhati sa eksena. Itay, parang awa niyo na po. Maniwala kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Mira, lumuluhod sa basang damuhan, kumakapit sa kanyang pantalon. Marahan ngunit mariin niyang inalis ang mga kamay nito. Sinabi kong umalis ka. Tinawag niya ang mga gwardiya. Palabasin niyo siya. At huwag niyo nang papasukin pa. Sa gitna ng malakas na ulan, kinaladkad ng mga gwardiya ang humahagulgol na si Mira palabas ng gate. Wala siyang dalang kahit ano, maliban sa suot niyang damit. Nang maisara ang malaking gate, gumuho si Mira sa basang semento. Ang kanyang mga iyak ay sinasabayan ng walang tigil na pagbuhos ng ulan. Iniwan siyang mag-isa sa dilim, itinapon pabalik sa mundong minsan na niyang tinakasan. Sa loob, nakatayo si Don Ricardo sa gitna ng sala, basang-basa rin ng ulan. Nakatingin siya sa basong may tubig sa mesa. Parang kailan lang, ang isang basong tubig ang nagligtas sa kanya. Ngayon, ang lahat ay nawala na. Napasandal siya sa pader. Ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang katawan. Napaupo siya sa sahig. Ang puso ay durog. Patawarin mo ako, anak, bulong niya sa kawalan. Ngunit hindi malinaw kung para kanino ang mga salitang iyon. Para ba kay Mira o para sa alaala ng mga magulang nitong siya mismo ang sumira? 2 araw na siyang paggalagala sa kalye. Ang dating malinis na bestida ay puno na ng putik. Ang kanyang sikmura ay kumakalam, ngunit mas masakit ang kirot sa kanyang puso. Ang mga salita ni Don Ricardo ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Sa gitna ng kanyang paglalakad, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Ben, isang batang kalye na dati niyang kasama. Mira, anong nangyari sa'yo? Gulat na tanong ni Ben. Akala ko,
Mayaman ka na. Umiiyak na ikinuwento ni Mira ang lahat. Habang nagsasalita siya, isang detalye ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Yung katulong, si Elena, sabi niya. Nakita ko siya noong isang araw. May kausap siyang lalaki sa eskinita malapit sa isang botika. Parang may iniaabot sa kanya. Kumunot ang noo ni Ben. Botika? Yung maliit na botika sa kanto ng Mabini? Tumango si Mira. Kilala ko ang may-ari noon, sabi ni Ben. Tara, kausapin natin. Kahit pagod at gutom, sumama si Mira. Ang maliit na pag-asang ito, ang tanging pinanghahawakan niya. Sa botika, kinausap ni Ben ang matandang may-ari. Nang ilarawan ni Mira si Elena, tumango ang matanda. Oo, naaalala ko siya, sabi ng matanda. Bumili siya ng gamot dito. Nagtaka nga ako dahil kailangan yun ng reseta. Pero nagpakita siya ng pekeng reseta at nag-alok ng malaking pera. Naramdaman ni Mira ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ano pong gamot yun? Isang gamot para sa high blood, sagot ng matanda. Pero delikado yon kapag isinabay sa ibang gamot sa puso. Pwedeng magdulot ng atake. Doon, naintindihan ni Mira ang lahat. Isa itong plano. Isang masamang plano. Kailangan kong bumalik, sabi niya kay Ben. Kailangan kong sabihin kay Itay ang totoo. POV, Don Ricardo. Hindi na siya lumalabas ng kanyang silid. Ang bawat sulok ng mansyon ay nagpapaalala sa kanya kay Mira. Ang kanyang tawa, ang kanyang mga tanong, ang kanyang presensya. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isang bagay ang hindi mawala sa kanyang isipan. Ang mukha ni Mira nang akusahan niya ito. Iyon ay hindi mukha ng isang taong may kasalanan. Iyon ay mukha ng isang taong nasaktan ng lubos. Bumangon siya. May mali. Kailangan niyang malaman kung ano. Pumunta siya sa security room. Siya lang ang nakakaalam sa isang maliit na kamera na nakatago sa loob ng kanyang opisina. Isang lumang pananggalang mula sa mga kasosyong mapanlamang. Hinalungkat niya ang mga recording mula sa araw na siya ay inatake. At doon, nakita niya ito. Isang video ni Elena na pumasok sa kanyang opisina habang wala siya. May kausap ito sa telepono. Dahil sensitibo ang mikropono, malinaw niyang narinig ang bawat salita. Oo, Ma'am Isabela, sabi ni Elena sa telepono. Nagawa ko na. Napalitan ko na ang gamot. At naitanim ko na ang pekeng testamento. Isang maling galaw lang ng matanda. Tapos ang lahat. Nabitawan ni Don Ricardo ang mouse. Isabela, ang lahat ay isang kasinungalingan, isang perpektong bitag. At siya, ang matalinong negosyante, ang bilyonaryo, ay nahulog dito ng buong buo. Itinaboy niya ang nag-iisang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Isang galit na hindi niya panaramdaman kailanman. Ang bumalot sa kanya. Anton! Sigaw niya sa intercom. Hanapin mo si Elena. Dalhin mo siya sa akin. Ngayon! POV, pinagsanib nagmamadaling bumalik si Mira sa mansyon. Hinarang siya ng mga gwardiya. Hindi ka pwedeng pumasok. Kailangan kong makausap si Don Ricardo. Importante po ito. Pagmamakaawa niya. Sa loob, kinaladkad ni Anton si Elena papunta sa library, kung saan naghihintay si Don Ricardo na parang isang leon na handang manakmal. Saan mo nakuha ang gamot? Malamig na tanong ni Don Ricardo. Namutla si Elena. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, sir. Huwag kang magsinungaling sa akin. Sigaw ni Don Ricardo, isang sigaw na yumanig sa buong silid. Sa labas, naririnig ni Mira ang sigaw. Sa tulong ni Ben at ng iba pang batang kalye na gumawa ng gulo, nagawa niyang makalusot sa mga gwardiya at tumakbo papasok ng mansyon. Pumasok siya sa library kasabay ng pag-amin ni Elena. Si Ma'am Isabela po ang nag-utos sa akin. Humahagulgol na, sabi ng katulong. Patawarin niyo po ako. Noon din, pumasok si Isabela.
Kakabalik lang niya mula sa kanyang bakasyon. May ngiting tagumpay sa labi, hindi alam na nabisto na ang lahat. Tito, anong kaguluhan ito? Bakit nandito na naman ang pulubing yan? Tanong niya. Itinuturo si Mira. Ngunit hindi na siya pinansin ni Don Ricardo. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng galit at pandidiri. Tapos ka na, Isabela, sabi ni Don Ricardo. Pindot niya ang isang button at mula sa mga speaker na nakatago sa silid, umalingaw-ngaw ang boses ni Elena mula sa security footage na inuulit ang kanyang pag-uusap sa telepono. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Isabela. Hindi totoo yan. Lahat ay nakaplano, sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay nanginginig sa galit. Ang pagnanakaw, ang lason, lahat para lang makuha mo ang pera ko. Itinaboy ko ang sarili kong anak dahil sa'yo. Napasigaw si Isabela, isang sigaw ng pagkatalo. At pagkasuklam, sinugod niya si Mira. Ikaw, kasalanan mo tong lahat. Ngunit bago pa niya masaktan si Mira, humarang si Don Ricardo. Mga gwardya, utos niya. Dumating ang mga pulis na tinawagan na pala ni Anton. Habang kinaladkad si Isabela palabas, patuloy itong sumisigaw. Sa akin dapat ang lahat ng yan, hindi sa isang basura na pinulot lang sa kalye. Nang tumahimik na ang lahat, naiwan sa library si Don Ricardo at si Mira. Puno ng luha ang kanilang mga mata. Nagkatinginan sila. Ang agwat sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi. Dahan-dahang lumapit si Don Ricardo. Bawat hakbang ay parang 100 taon ng pagsisisi. Huminto siya sa harap ni Mira. Ang matangkad at makapangyarihang bilyonaryo ay dahan-dahang lumuhod sa harap ng batang minsang itinaboy niya. Ang kanyang mga balikat ay nanginig. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Mira, sabi niya, ang boses ay basag at puno ng sakit. May kailangan kang malaman tungkol sa mga magulang mo at sa kasalanan ko. Nakatitig lang si Mira sa lalaking nakaluhod sa harap niya. Ang makapangyarihang si Don Ricardo, ang kanyang itay, ay umiiyak na parang isang bata. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng sakit at galit na naramdaman niya at napalitan ito ng awa at pag-aalala. Itay, tumayo po kayo, sabi niya. Sinubukang abutin ang mga braso nito. Ngunit umiling si Don Ricardo, hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Hindi anak, hindi ako karapat-dapat na tumayo sa harap mo hanggat hindi mo naririnig ang lahat. At doon, sa sahig ng library, sa gitna ng katahimikan, ikinuwento ni Don Ricardo ang lahat. Ang bawat salita ay parang isang mabigat na bato na ibinabagsak sa puso ni Mira. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang desisyon na ginawa niya 10 taon na ang nakalipas. Ang tungkol sa isang batang mag-asawa na nagmakaawa sa kanya. Ang tungkol sa mga pangalang Manuel at Lilia Santos. Ang mga pangalan ng kanyang tatay at nanay. Napaatras si Mira. Ang mga alaala ng kanyang mga magulang, mga malabong imahe ng kanilang mga ngiti, ang init ng kanilang mga yakap, ay biglang bumalik. Naalala niya ang kanilang pag-aalala, ang kanilang paghihirap, ang kanilang unti-unting pagkawala ng pag-asa. Matapos mawala ng trabaho ang kanyang tatay, ang lalaking nasa harap niya, ang lalaking kumupkop sa kanya, siya ang dahilan. Isang matinding kirot ang biglang sumakop sa kanyang buong pagkatao. Mas masakit pa ito kaysa sa gutom. Mas masakit pa kaysa sa lamig ng kalye. Mas masakit pa kaysa sa pagtataboy sa kanya sa gitna ng ulan. Ito ay ang sakit ng isang katotohanang sumisira sa pundasyon ng pagmamahal na kanyang natagpuan. Kaya niyo po ako tinulungan? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Dahil sa konsensya? Hindi! Mabilis na sagot ni Don Ricardo. Sa wakas ay nag-angat ng tingin. Nakita ni Mira ang kanyang mga mata. Puno ng luha, puno ng sakit, puno ng pagsisisi. Hindi ko alam noon, Mira. Nalaman ko lang noong ipinaimbestigahan kita dahil sa kwintas.
Tinulungan kita dahil sa kabutihan ng puso mo. Minahal kita dahil ikaw, si Mira, at mas lalo lang akong dinurog ng katotohanan nang malaman kong ako ang may kasalanan kung bakit ka naghirap. Tumingin si Mira sa paligid, sa mga libro, sa malalambot na upuan, sa karangyaan ng mansyon. Ang lahat ng ito ay nabili ng perang ipinagkait sa kanyang mga magulang. May isang bahagi sa kanya na gustong sumigaw, gustong manumbat, gustong tumakbo palayo at hindi na bumalik kailanman. Ngunit habang nakatitig siya sa naghihirap na anyo ni Don Ricardo, isa pang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Ang alaala ng isang matandang lalaking nakahandusay sa bangketa, walang malay. At ang sarili niya, na walang pag-aalinlangang ibinigay ang huling patak ng kanyang tubig. Bakit niya ginawa iyon? Dahil sa awa. Dahil sa kabutihan? Iyon ang itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang na kahit gaano kahirap ang buhay, hinding-hindi dapat mawala ang kabutihan sa puso. Kung nandito kaya ang kanyang nanay at tatay, ano kaya ang sasabihin nila? Magagalit ba sila? O tulad niya, makikita rin ba nila ang isang taong nalulunod sa sarili nitong pagsisisi at nangangailangan ng kaligtasan? Ang nakaraan ay hindi na maibabalik. Ang kanyang mga magulang ay hindi na babalik. Ngunit ang kasalukuyan ay nasa harap niya. Ang pag-ibig na naramdaman niya sa mansyon na ito ay totoo. Ang pag-aalaga ni Don Ricardo ay totoo. Ang pagkamuhi ay magpapatuloy lang sa trahedya. Ngunit ang pagpapatawad ay maaaring magsimula ng bagong kabanata. Dahan-dahan, lumapit si Mira. Inabot niya ang kanyang maliit na kamay at marahang hinaplos ang nanginginig na balikat ni Don Ricardo. Naramdaman niya ang pagtigil nito, ang gulat sa kanyang kilos. Hindi niyo po kasalanan ang nakaraan, sabi niya ng marahan. Ang bawat salita ay may bigat ngunit puno ng katapatan. Ang mahalaga po ay ang ngayon. Huminga siya ng malalim. Itay. Sa salitang iyon ay niyon, gumuho ang lahat ng natitirang pader sa puso ni Don Ricardo. Humagulgol siya, isang iyak na hindi na ng pagsisisi, kundi ng pasasalamat. Niyakap niya si Mira, hindi na bilang isang bilyonaryo sa isang pulubi, kundi bilang isang ama na sa wakas ay nahanap na ang kapatawaran sa kanyang anak. At niyakap siya ni Mira pabalik ng mahigpit. Ilang buwan ang lumipas, ang mansyon ay hindi na kasing tahimik ng dati. Nagtayo sila ng isang foundation, ang Santos Charity Foundation, sa pangalan ng mga magulang ni Mira. Tinutulungan nito ang mga batang ulila at mga pamilyang nawalan ng trabaho. Sa mga weekend, ang hardin ng mansyon ay nagiging isang palaruan para sa mga bata mula sa ampunan. Isang hapon, magkasama si Mira at Don Ricardo sa hardin. Hindi na sila nakatira sa karangyaan na tulad ng dati. Ibinuhos ni Don Ricardo ang malaking bahagi ng kanyang kayamanan sa foundation. Ngunit ngayon, mas masaya sila, mas payapa. Sa isang sulok ng hardin, magkasama nilang itinatanim ang isang maliit na puno ng mangga. Para ito kina nanay at tatay, sabi ni Mira, habang dinidiligan ang bagong tanim na puno. Ngumiti si Don Ricardo, isang tunay na ngiti na umaabot sa kanyang mga mata. Inakbayan niya ang kanyang anak. Sigurado akong masaya sila, anak. Ipinagmamalaki ka nila. Tumingala sila sa langit, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Sila ay hindi na si Don Ricardo, ang bilyonaryo, at si Mira ang batang kalye. Sila ay isang pamilya na binuo hindi ng dugo, kundi ng pagsubok, pagpapatawad, at pagmamahal. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa pag-ibig na kayang maghilom ng pinakamalalim na sugat at magpatubo ng pag-asa sa pinakatuyot na lupa. At dito nagtatapos ang kwento ni Mira at Don Ricardo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Isang karangalan ng samahan kaysa isang paglalakbay na puno ng luha, pag-asa,
at walang hanggang pagmamahal. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong napangiti sa mga simpleng sandali, kinabahan sa mga pagsubok, at higit sa lahat, naramdaman ko ang bigat at gaan ng pagpapatawad. Ang kwento ni Mira at Don Ricardo ay hindi lamang isang simpleng salaysay. Ito ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pamilya ay nabubuo sa pag-unawa at pagmamahal, at ang pinakadakilang yaman na maipapamana natin ay ang kabutihang loob na may kakayahang baguhin ang anumang kapalaran. Naway ang aral ng kanilang kwento ay mag-iwan ng isang munting binhi ng pag-asa sa inyong mga puso. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, ang liwanag ng isang tapat na puso ay laging mananaig. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong napulot? Mangyaring iwanan ng inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa sa mga ito ay mahalaga sa akin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwentong ating pagsasaluhan. Maraming salamat at laging mag-iingat.